Kinabukasan, pag-uusap-usap na kung ano ang gagawin ng biyaheng sama-sama na. Kaya nga kung sa port, nga liluan port. Hindi nga, Luzon muna bro, wala muna. Kaya Sorsogon. Ang ano nyo, sakay nyo Sorsogon. Pasimula pa lang, ay nagsisimula na agad ang tensyon. Ang sinasabi nga, wag na muna sa may mga port-port na yan. Magdidepende. May abutan. Hindi ganun. Hindi naman okay Hindi ganun. Hindi maganda yung ganong kung saan maabutan. Kasi ang priority natin Kailang lagi gabi, safety. saka tayo magpapaalam, saka tayo mag-ganyan. Okay, ganito. Mangyayari bang merong hindi tutuloy? Kaya nga kung sa kayo, unfortunately, baka hindi po ako makasama. Ano po, alam. Matutuloy pa kaya ang apat na magfi-Philippine Loop? O mababawasan tayo ng isa? Yan ang isa sa dapat yung abangan sa episode natin ngayon. At sa pagpapatuloy ng ating kwento sa pag-iikot ng ating bansa, mula Dagupan ay dadaan muna tayo saglit sa Zambales. Tandaan mo to ha? Boy P, tara na't sumama. Nangyayari naman! Van life trip sa buong Pilipinas. Kinikilabutan ako. Sa kami, sa dagat, sa bundok o lawa. Lagi may bago adventure na dala. Nangyayari na! Shoutout Agrimoto! Kuya Chi! Nangyayari na! Yung sinulat mong kanta, nangyayari na! At kung gusto nyo marinig lahat ng mga camping songs ko, ay nasa Spotify yan. Maaari sumasagi rin sa isipan ninyo na napakalayo ng gagawin natin ito. Huwag kayong mag-alala at ganun din naman ako. Ganun kami. Pero alisin natin sa isipan natin yung layo. Palitan natin ng excitement na mas masusuyod natin ngayon ang Pilipinas. Mas marami tayong mapupuntahan ngayon. Sayang hindi natin naabutan yung sunset, no? May bukas pa naman. At narating na natin ang Palawig, Zambales. Dito tayo magpapahinga at meron tayong gagawing mahalaga. Dahil sa pag-iikot natin ay meron pa tayong isa pang kasama. Dito kami lahat mag-uusap-usap. Pagod na. Bukas na lang. Tutulog ko na to. Bus lakas. Kadali. Night. Pangatlong araw pa lang ng biyahe, ay ramdam na ramdam ko ang pagod sa pagdadrive. Pero sabi ko nga, makukuha natin to. Makakapag-adjust din tayo. At ngayong araw, kasama natin ang mga kaibigan natin. Ay, pagod. Mga kapitbahay tayo. Uncle Sam and
K-Camp. Sakit ang katawan ko. Grabe ang sakit ang katawan ko. Ayun na, yan na yung sinasabi ko sa inyo na first, second, third day then mag-a-adjust yung katawan natin. Akala ko nakuha ko na, di pa pala. Pasok din sa sistema natin yan. Welcome back to Camp Sitio Tangal. Daming campers ngayon ah. Stop over muna tayo dito ng kahit 3 days 2 nights para bisitahin natin ang ating kaibigan si Boss Joe, best friend ni Prisha. Pahinga muna tayo dito at magpaplano-plano dahil ngayong araw ay kaya nandito si Uncle Sam at si K-Camp ay magbi-meeting kami sa ating pag-iikot kasi nga sa mga susunod na episode ay kasama na natin si K-Camp. Kape muna tayo. Oy, Bish Hops, titigyan mo na kayo yung daing mo. The calmness is in the air. Payapang kapaligiran, payapang isipan. Bagamat pagod, nakatulog naman ng mahaba. Kape-kape sa umaga. Malaki maitutulong ng kape para sa enerhiya, para magising. Pero aminin ko, pagod talaga ako. Ang sipag naman ni Aquaman. Hi! Oh. Teka lang, hindi ako makapagkaway. Anong spot ang yung mga deliverables? 39 at saka 37. Kamusta Doon ka sa na? dulo. Kamusta ka na? Okay masyado. Okay masyado. Ang mag-best friend, si Prisha, tsaka si Boss Joe. Boss Joe, mag-good morning ka muna sa vlog natin. Hi, sir. Good morning. Mahigit isang buwan din tayo. Mga 2 buwan yata tayo hindi naka-uwi dito sa Camp Sitio Tangal. Let's stop over tayo dito. Boss Joe, kape. Hindi yan matamis. Medyo matamis-tamis pero hindi matamis. Ang kaibigan natin nagtitinda ng kutsinta, sakto rin dumating. Tumira, long time no see, bro. Nice meeting you again, bro. Sir, daan kayo sa Lagarma pag magpapanorte kayo. Lagarma? Japanese restaurant. Meron daw isang first timer na nagyayaya sa aming kumain sa kanilang Japanese restaurant. Ang problema ay nalagpasan na namin. Pero tignan natin. Baka sa dulo ng pag-iikot natin ng Luzon, doon din tayo ulit dadaan. Saka na yung Japanese food. Kutsinta muna tayo ngayon. CR. Salt. Ililipat natin sa may araw para hindi rin maalikabukan. Ito ay daing na regalo sa amin ng mami ng may-ari ng Camp Sitio Tangal. Kaso, saan ko ito ilalagay? Dito na lang. Baunin na daw namin sa loop. Yun lang. Saan ko ilalagay? Thank you, bro. Isipin nyo kung gaano kadaming tuyo yan. Ilang masarap na breakfast ang mangyayari. Nanay, thank you po. Ang alam ko, meron tayong activity ngayon. Diving yata? Let's go diving. To the deep, deep part of the ocean. Dapat milinya ako dito para young bloods. Dagdagan mo pa. Dapat namumuti. Grabe, hindi naman. Mahal. Okay na yan. Para hardcore. Ang ating kaibigan na si K-Camp, kakagising lang. Hey, good morning bro, K-Camp. Good morning, bro. Are you ready? Yes, ready na. Let's go. Let's go na agad. Uncle Sam! Good morning! Good morning! Nung nalaman ni Uncle Sam na dadating kami sa Camp Sitio Tangal kasama si K-Camp, hindi siya nagdalawang isip na sumunod para makasama kami. Pag may Uncle Sam, may kape. Uncle Sam, nasa vlog na kita ulit. Oh! Smile. Hi, first timers! Magkape po tayo. Kapayapang umaga. Mga K-campers, tayo po yung magkape. Dahil maganda yung umaga. Yan po, maraming salamat po sa mga tumangkilik ng merch ni K-Camp. So
Suporta po sa aming Philippine Loop. Ang balita ko meron kang freebies eh. Oo, ito pala yung Freebie. natin. Good morning towel, makapal to, 100% cotton. Let's go. Maraming salamat po, maraming salamat. Thank you po. Oy, pirma mo na yan. Wala ka pa din po pirma. Picture na. Meron kami pampirma. May pirma. Balik 3-4, no? Alam mo, wala akong pampirma. Ganito lang kami, supportahan lang kami. Ang pagbebenta ng merch namin ay hindi na kami gumagawa. Pati yung makakasama natin sa Philippine Loop. Thank you po. Thank you. Kilala na ang Camp Sitio Tungal sa buong Luzon as number 1 na dinadayo ng mga campers. Pero mabilis na nag-evolve ang campsite na walang binabago sa lugar na ito. Isa na dito ang gagawin natin, ang free diving at snorkeling. Gamit ang bangka ay dadayuhin natin ng mga malalapit na mga isla sa campsite at doon ginagawa ang mga activity. Bisitahin nyo ang page ng Camp Sitio Tungal sa Facebook. Doon nyo makikita ang mga bagong ina-offer nilang mga activity. Isa na ang pagsusnorkeling. Pero itong ginagawa ko ay parte rin to ng free diving. Dati kasi nag-aaral ako ng free diving pero hindi ko natuloy. Pero kahit pa paano may natira naman sa mga pinag-aralan ko. Kaya marunong ako lumangoy. Nasaan ako? Maliban sa free diving at snorkeling, Ihawin natin yan. kung gusto nyo manguha ng mga seafood, pwede din at libre ito. Boy, first time to, mangunguha tayo ng ganito, pamaypay. Para sa mas better na experience, ay ikaw mismo ang sisisid at bubunot ng mga shells. Tulad na lang nitong tinatawag na pamaypay. Tapos yung mga nakuha nyo ay kayo mismo ang magluluto sa campsite. Pero paalala na kahit libre kumuha ng mga seashells dito, kumuha lang tayo ng kung ano lang yung kakailanganin natin. Para lahat mayroong pagkakataon na makakakuha din. At sa dulong bahagi ng campsite ay mayroong isang lumang bahay na unti-unting inaayos. Ito ay bahay dati ng may-ari ng Camp Sitio Tungal at ngayon ay ginagawang bar. Pero hindi ito yung bar na typical na maingay sa gabi ha. Ongoing pa lang ang paggawa nito pero in time ay pwede kayong chumil dito pero tahimik lang. Kahit na nadadagdagan na ang mga activities at kung ano-ano man dito sa loob ng campsite, hindi masasacrifice ang katahimikan at ang kalikasan dito. Walang itatayong mga infrastruktura, kung ano lang yung existing, yun lang ang ayusin. Ang huling gabi natin pansamantala dito sa Camp Sitio Tungal. Lahat ay tahimik sa paghahanda ng hapunan. Sarap. Kasamang butos. Yung mga na-harvest natin pamaypay kanina, iihawin lang natin yan. Kinabukasan, pag-uusap-usap na kung ano ang gagawin ng biyaheng sama-sama Kaya na. nga, kung saan kayong port, kunyari, Liluan Port kayo. Hindi nga, Luzon muna bro, wala mo. Kaya Sorsogon. Ang ano nyo, sakay nyo, Sorsogon. Sorsogon na sakay nyo. Oo nga, ang sinasabi nga, wag na muna may mga port na yan. First timers, supportahan po natin sila Kuya Boy P, saka sila Brother Kikam, sa kanilang Philippine Loop. Pero unfortunately, baka hindi po ako makasama dahil meron po kaming family something.
Pero pagbalik ko po rito, hopefully po, makasunod po ako sa kanila pag bandang Mindanao. Tingnan po natin, ayoko pong magsalita ng tapos. Saan ba tayo mag-stay muna doon? Maghahanap pa tayo ng spot? Bro Boy P, Ma'am Prisha, K-Cup, and J Bride, ingat kayo sa biyahe niyo pag-ikot dito sa buong Pilipinas. Ay, abutan. Hindi ganun. Hindi naman okay Hindi ganun. Hindi maganda yung ganung kung saan maabutan. Kasi ang priority natin lagi safety. Sabi ko nga, meron tayong alas 5 pa lang. Maghahanap na tayo ng kailangan nating ma-stayan. Alas 5 pa lang. Kuya, loop na naman. Congrats ha, in advance. Pero ingat po sa biyahe para mabigyan mo kami ng maraming mapapayapang video. I love you kuya. God bless. Tayo makitang lugar. Sana po suportahan natin ang ginagawang Philippine Loop nila Kuya Boy P at hiling natin ang kanilang tawag ba dito safe na paglalakbay at walang maging aberya. Nawa ay mag-enjoy kayo Kuya Boy P sa inyong gagawin, okay? Teka lang. Kasama kayo! Kasama ka. Ay, ako rin ba? Oh! Okay, alika na! Nakababa na tayo ng Bulacan para sa family time at mamili ng mga kakailanganin natin. Nasa biyahe na tayo. Kung ano-ano pa rin yung mga binibili namin na kakailanganin ba namin sa loop. SNR. Yes. Dito kami makakahanap ng maayos na box. Sana may available. Kailangan namin magpalit ng mga storage box dahil hindi ito waterproof. Thanks sir. Ay, ang mukha ko. Sige po. Walang yung mga banda. Pwede dito sa SNR mag-vlog do. Hindi sila naninita. Dito ka lang sa Sa base camp, no? Naka-sale ba siya? Medyo, hindi, tama lang pala yung presyo niya. Ilan kailangan natin dito? Dalawa? Dalawa na. Kailangan pala natin ng ratchet. Panali dito. Tapos lang sir ng mga plancha po, ng kabayo po. Alright, thank you. Sobrang laki naman ito. Yeah. Ganda ng t-shirt mo. Kuya Dondonen. Pakipit siya. Hindi na prime time. Totoong lifetime. Hindi na? So, hindi pumasa. Mag prime time pa rin daw muna tayo. Kasi hindi pa naman sira yun eh. Mura lang ito mga first timers. Parang 1.5 yata ang isa. Pero sobrang tibay niyan. Ang lakas mo, pinag-open ka. Alam mo, ang galing na nag-isip ng pangalan nito, no? Container. Maglalabas tayo. Anong brand? Box. Okay na po na punch na ito. O dahil napagastos tayo, skip ang isang probinsya. joke lang. Ito yung biyahe na hindi tayo makakatipid. Pero hanggat maaari mga first timers, magtitipid kami. Kasi bawat kilos dito magastos. Di ba te? Alam mo, kasama sa atin sa Philippine Loop, loko ka. Gusto mo sama sa amin sa Philippine Loop, ate? Iwan mo muna yung SNR. Kumbaga ano ba, store visit ba? All over the Philippines. Anong ibig sabihin ng SNR? Hindi lang ka nag-iisip ako, hindi ko kasi alam. Sa mga nakakalam, comment down below. Kung ano ibig sabihin ng SNR. Alam lang natin, SNR. Alam ko na. Sharon and Robin. Nasa Bulacan tayo ngayon at gumagawa tayo ng panibagong ruta natin. Okay, nakakapasok tayo ng mall. Kasi wala tayong room fare. Kasi nga sa buong biyahe ay may mga events tayo na kailangang daanan. Dadayo-dayo tayo, tapos pagkadayo natin babalik ulit tayo. Kung saan tayo nanggaling, ganun yung mangyayari. So hindi ko masasabi sa inyo mga first timers ang ruta namin. Bigla eh. Kasi talagang kailangan namin gumawa ng ibang pagkakaperahan ba along the way para masuportahan yung loop natin. Ay hindi siya Sandugo eh. Parang mas medyo hindi kilala kaysa Sandugo. Ah, Sandugo pala yun. Pandemic days, mahal. Oo. Naging favorite namin ito. Kaya nga no? Kanina wala eh. Okay? Tuloy tayo sa biyahe. Next episode ay mas magiging exciting pa dahil ito na ang simula talaga ng Luzon leg natin. See you next episode.